Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang mga hayop na hindi nyo inakala na marunong palang lumangoy. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-5 pwesto. Ang ating mundo ay tahanan ng napakaraming ibon at halos lahat sa kanila ay matayog lumipad. Pero, merong isang uri ng ibon na imbis na lumipad, mas gusto pa nito ang lumangoy. Ang tinutukoy ko ay ang mga penguin. Maraming tao ang natutuwa sa penguin dahil sobrang cute nito at sobrang lampa, kaya naman palagi silang natatalisod. Hindi man kayang lumipad ng penguin gaya ng ibang ibon, natuto naman itong lumangoy gaya ng mga isda. Dito sa ilalim ng dagat, dito sila nagmimistulang lumilipad. Ang mga penguin ay pang-5 sa ating listahan dahil sino ang mag-aakala na ang ibon na ito ay mahusay palang lumangoy. Kakaiba ang penguin sa lahat ng mga ibon dahil kaya nitong pigilan ang kanilang hininga sa loob ng 3 minuto. Mas mahaba pa ito kaysa sa kayang abutin ng mga tao. Pagdating sa paglangoy, hindi hamak na mas mahusay ang mga penguin kaysa sa tao. Pero, kakayanin ba ng mga tao ang lumangoy sa nagyayelong dagat gaya ng mga penguin? Para malaman ang kasagutan, dapat tayong tumungo sa Russia kung saan ginaganap ang taunang religious ice swimming. Isa itong tradisyon kung saan ang mga tao ay lumulublob sa nakakapasong lamig ng yelo. Ginaganap ito tuwing ika-19 ng buwan ng Enero. Naniniwala sila na ang paglublob sa yelo ay nakakatulong upang bawasan ang kanilang kasalanan sa Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, lumublob sa tubig ng 3 beses at mag-sign of the cross. Kapag ginawa mo ito, mababawasan raw ang iyong kasalanan sa Diyos. Gayunpaman, delikado itong gawin dahil maaari kang mamatay sa sobrang lamig o yung tinatawag na hypothermia. Kahit malamig ang tubig, parang ang sarap ata nitong gawin, lalo na't sobrang init na ngayon sa Pilipinas. Wow, sana all nagsiswimming sa yelo. Bilib ako sa mga sumasali sa ganitong tradisyon, ngunit mas bilib pa rin ako sa mga penguin. Kaya kasi nilang sumisid sa lalim na 500 meters. Kung namangha ka sa husay ng mga penguin, siguradong mas kabibiliban mo ang husay ng susunod nating contender. Pero bago ang lahat, siguraduhin nyo munang pindutin ang like button at mag-subscribe ka na rin sa FTP channel for more animal content. Maraming salamat! Para makilala ang susunod na contender, dapat tayong tumungo sa ilog ng Amazon River. Dito mo masasaksihan ng mga capybara, isang uri ng daga na may napakalaking katawan. Pang-4 sila sa ating listahan dahil sino ang mag-aakala na ang higanting daga na ito ay mahusay palang lumangoy. Sa tuwing lumalangoy, mas madaling nakakaiwas ang capybara sa kanilang mga kalaban. Gaya ng capybara na ito na nakuhang makatakas sa kilabot ng jaguar. Kapag may predator sa paligid, kaya nilang magtago sa ilalim ng tubig sa loob ng 5 minuto, halos 5 beses na mas matagal kaysa sa kayang tiisin ng mga tao. Kung minsan, makikita mo pa nga mga capybara na nagsasama-sama para bumuo ng komunidad. Kapag merong dumating na kalaban, sabay-sabay din silang magsisilanguyan. Pero, alam mo ba na pati ang mga tao natutong lumangoy ng sama-sama gaya ng capybara? Kung ang mga capybara ay natutong magsabay-sabay sa pagligo, ibahin mo ang grupo ng mga babaeng ito. Sila ang grupo na kumatawan sa bansang Russia para sa prestihiyosong synchronized swimming noong Tokyo Olympics. Sa mga hindi nakakaalam, ang synchronized swimming ay ang sabay-sabay na paglangoy upang bumuo ng napakagandang formation. Kung ngayon ka lang nakapanood ng synchronized swimming, siguradong kabibiliban mo ang husay ng mga kalahok.
Hindi kasi madali ang mag-tumbling at bumaliktad sa malalim na tubig habang ikaw ay naghahabol sa iyong hininga. Dahil sa husay ng Team Russia, sila ang nakasungkit ng gintong medalya at tinalo ang 30 kalahok mula sa ibang bansa. Siyempre, hindi magpapatalo dyan ang ating mga kababayan. Meron din kasi tayong Team Philippines na kayang tapatan ang husay ng Russia. Konting tagay lang ng alak, pang-Olympics na agad ang husay. Sigurado ako na maski ang mga kapibara ay walang binatbat sa husay ng mga Pinoy. Pero kung mas nagagalingan ka sa husay ng mga kapibara, siguradong mas kabibiliban mo ang susunod nating bida. Pangatlo sa ating countdown ay ang mga elepante. Kasali sila sa ating listahan dahil sino mag-aakala na ang ganito kalaking hayop ay marunong palang lumangoy. Sa bawat padyak ng kanilang paa, kitang-kita na walang hirap sa elepante ang lumangoy sa dagat. Importante sa elepante ang matutong lumangoy dahil kailangan nilang tumawid ng ilog upang makahanap ng bagong lugar na makakainan. Kahit mataba ang mga elepante, hindi ibig sabihin nito ay hindi na nila kaya ang lumangoy. Katulad lang din sila ng ibang tao na yakang-yaka pa rin ang mag-dive kahit mataba. Kung akala nyo na tanging mapapayat lang ang kayang mag-dive, pues nagkakamali ka. Ito ang 14-year-old high school student na si Zeke Sanchez. Ilang beses nang nag-viral ang kanyang mga video dahil kahit siya ay mabigat, hindi ito naging hadlang upang siya ay makapag-dive. Pinatunayan ni Zeke Sanchez na kahit kasing bigat niya ang batang elepante, kaya pa rin niya makipagsabayan sa mapapayat na swimmer. Ang payo ni Zeke, try and try until you die, basta't huwag ka lang tatalon sa tubig na hindi naman pala totoo. Buti na lang at ang mga elepante ay hindi na kailangan pang tumalon sa diving board upang makapasok sa ating countdown. Hindi gaya ng susunod nating contender na kamukha raw ng halimaw. Para makilala ang pang top 2 sa ating listahan, dapat tayong tumungo sa isla ng Galapagos. Dito mo makikilala ang pambihirang bayawak na hindi mo aakalaing veterano sa paglangoy. Ito ang mala dinosaur na marine iguana. Isa sa superpowers ng marine iguana ay kaya nito ang manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 40 minutes. Amazing dahil kaya nitong sumisid sa lalim na 65 feet. Mahalaga sa marine iguana ang matutong sumisid dahil paborito nilang kumain ng mga halamang dagat. Medyo nakakatakot ang itsura ng marine iguana, kaya marami ang tumatawag rito bilang tunay at buhay na Godzilla. Sa mga hindi nakakaalam, si Godzilla ay isang halimaw sa mga serye ng pelikula. May mahaba itong buntot, higanting pangangatawan, at kaya pa nito ang magbuga ng nakakalusaw na atomic heat beam. Si Godzilla ay semi-aquatic, ibig sabihin, kaya nitong mamuhay sa dagat. Madalas pa nga pinapakita sa pelikula ang nakakakilabot ng paglangoy niya sa kailaliman. Kahit ito ay isa lamang haka-haka, hindi nakapagtataka na ginaya ang itsura ni Godzilla sa mga tunay na marine iguana. Kung meron mang katangian si Godzilla na hindi ginaya sa iguana, yan ay ang husay niya sa pagsayaw. Gayunpaman, mas nakakabilib pa rin ang mga marine iguana dahil ito ang buhay na dinosaur sa ating panahon. Ngayon, handa ka na bang makilala ang hayop na nakakuha ng ating numero 1 pwesto? Para makilala ang nakakuha ng top spot, dapat nating bisitahin ang kalmadong tubig sa ilog ng South Korea. Dito natin makikilala ang pambihirang gagamba na hindi mo aakalain na marunong palang lumangoy. Mayroong 100,000 species ng gagamba ang nagkalat sa mundo, ngunit ito lamang ang tanging gagamba na permanenteng naninirahan sa tubig.
Sila ang tinatawag na diving bell spider. Upang mabuhay sa tubig, gumagawa ito ng pugad na may pakete ng hangin. Ang mga gagamba na ito ay gumagawa ng sapot sa palibot ng halaman at dito niya ilalagay ang hangin na magsisilbi niyang tahanan. Maski ang katawan ng mga diving bell spider, may kakayahang mangolekta ng hangin. Nababalot ng maliit na buhok ang kanilang katawan at ito ang nakatutulong sa kanila upang kumuha ng hangin. Iniaangat lang niya sa ere ang kanyang puwet at meron na agad siyang hangin na makukuha. Sa tuwing meron silang biktima, kinakain nila ito sa loob ng kanilang bula. Ang mga diving bell spider ang nakasungkit ng numero 1 pwesto. Dahil sino ang mag-aakala na merong gagamba ang kayang lumangoy at tuluyang mamuhay sa ilalim ng tubig? O ano, nag-enjoy ba kayo sa ating listahan ng mga hayop na hindi nyo naman inakalang kaya palang lumangoy? Alin sa mga hayop na ito ang pinaka nagustuhan ninyo? I-comment nyo na yun sa ibaba nang mabasa naming lahat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Damian Eyaldun Kalonge. Hello rin kay Kix Dumapit. What's up kay Shane Matthew. Shoutout kay Trey Haki Furutate, Altea Kira at Luigi Aiki U Delgado, Marilyn Tanggalin Bugarin, Zairine, Jassy, Diel, Irish, Aaron at Andre Donato. At shoutout sa kapatid ko na nasa Canada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ng mga cute kong pamangkin. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!